Isang pagpalang umaga muli, DIY Bro Garage. Tips lang, kaunting kalaman para do sa mga walang timing light dyan, do sa newbie. So pag walang timing light, so naka ano yan, naka 10 degrees yung kanyang distributor. Yan o, yan o. Doon lang ina-adjust. So yun, kung mapapansin nyo, yung may puti, tinandaan ko na para hindi na ako mamaya magano ng timing light kasi may gagawin pa tayo eh. So kita nyo yun, yun yung puting yun tinandaan ko para mamaya pagbalik ay itong kulay tatapat, naka 8 degrees na tayo. Yun yung puting yun, kita nyo yun, madilim lang tayo ng konti. So yun yan, makikita nyo. So pag walang timing light, ito kasi naka timing light na to eh, 8 to 10 degrees. So mapapansin nyo yung kaibahan. So kailangan kasi paandarin natin. Ayan, so naka-andar na siya, 8 degrees siya. Yan, kailangan pag pinatay nyo ang engine, naka-relax ang makina. Okay, ulitin ko, pag naka-right timing ang engine, especially sa 5 series engine, K-series engine, Toyota Lightweight, yung mga nasa K-series na owner, pag pinatay nyo, kailangan relax ang makina, hindi tigil agad. Halimbawa, pinatay nyo, parang stack up agad yung ito pupulit yan, ano to. Pag pinatay nyo yan, kailangan relax. So subukan natin patayin, naka-relax siya. So yun, ulitin natin. So yan, so kailangan relax. Makikita nyo, papatayin ko ulit kasi relax siya. Parang pagtigil niya, bumabalik siya ng kaunti. Halimbawa, di ba ang ikot pa ganoon. Pag tigil niya, hindi siya stuck na ganoon. Pag tigil niya, medyo gumagalaw ng kaunti, relax, gumagalaw. Halimbawa, pinatay nyo, pag stop niya, medyo relax, medyo gumagalaw ng kaunti, pabalik. Unlike nung pagka sobra ka sa timing, unang-una, pag sobra sa timing doon sa distributor, ay mahirap ikutin. So try natin ano natin ng timing, mahirap ikutin ng makina. So delikado po yun sa makina, especially sa starter din. So adjust natin kaunti. So alam naman natin na ang pag-adjust ng ganito ay counterclockwise. So pipihitin nyo lang po pag ganito para umadjust. Yan. So malaki na yung ating in-adjust. Yan, malaki na, counterclockwise lang, tapos pipihitin nyo ulit yung tornilyo. Yan. So naka-adjust tayo. Mga ano to, mga 20 na to siguro. Sagad. Paandarin ulit natin. Yan. Pag pinaandar natin, yan, umandar. So hindi po masyado adjust. So pag pinatay mo yan, stack up, parang stack up ang makina agad, parang tigil na tigil, hindi siya naka-relax. Pinatay ko sabihin, sobra sa timing. Try natin mga bro. Ulitin natin. Yun. Ulitin natin. So, adjust pa natin ng kaunti. Timing.
adjust natin. Yan. Naka-adjust na yan mga bro. Malaki na ang adjust ko dyan. So, try natin. Yan. Malaki na ang adjust ka. So, kita nyo parang pag over adjust, ganyan. Parang mamamatayin din kayo dyan. Kasi, ibig sabihin, pag over adjust, yung timing niya, nagpa-fire na, wala pa yung gas. Yung timing, nauna na yung fire, yung gas parating pa lang. So, subukan natin patayin. Oh, di ba? Iba, hindi naka-relax ang makina. So, ulitin natin mga bro. Yan. Pagka pag napakan nyo, ang silinda parang masyadong matigas ang silinda doon. Bago siya kumakas, matigas, parang matigas. So, pag pinatay mo, yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi naka-relax ang makina, diba? Makikita nyo kasi sa video para hindi nyo maano eh. So ulitin natin. Oh, hindi siya naka-relax. Masubukan nyo to mga bro, yung mga walang timing light. Pagka in-accelerate nyo, parang matinititigasan kayo sa silinyador pag-apak. Pero pagka nasa 8 degrees talaga yan, tamang-tama, malambot siya. Tapos isang ano mo ay advance agad. So yun lang mga bro, at God bless po.